Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ayon po sa Commission on Audit, mga kaibigan, sa loob ng nakalipas na taon, 2019, umabot po ang gastos ng PCOO sa pagkain lamang ng isang bureau. Isang tanggapan po ito sa ilalim ng PCOO na nagkakahalaga ng 1.83 million noong 2019. Ang sabi daw po sa pahayag ng Pangulo, ayon sa Malacanang, tularan daw si Ninoy, ang katapangan ni Ninoy at pagiging patriotiko at maging mga bayani raw sa pamamagitan ng disiplina. Yan po ay kaugnay ng ngayon ay ginugunitang anibersaryo ng pagkakapaslang kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Meron palang balak ang pamahalaan sa pamamagitan nitong Department of Transportation na mangolekta ng toll fee sa EDSA. Mantakin ninyo, no? EDSA, pababayaran mo. Ala nang maisip, ano? Talagang hanggang hindi patay ang tao sa kababayad, di titigil eh. Yan po, ilan lamang yan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Kung tayo po ay ika nga ay tawag dito, kung may oras tayo para sa lahat ng yan na mapag-usapan. Kasi meron pa hong iba tayong mga isisingit. Di natin alam kung ano mga mapag-uusapan natin dyan. Alam nyo naman tayo, impromptu tayo. Ang binabasa lang natin yung title. Hindi naman tayo kamukha ng iba dyan, may binabasa para makapag-komentaryo. At meron hong inilabas na resolution ang Senado bilang pagpaparangal kay dating Manila Mayor Alfredo Lim. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayong araw na ito po, mga kaibigan, ng ika-37 ba na araw ng kamatayan ni dating Senador Benigno Aquino Jr. Mga kaibigan, ano po. At alam po ninyo, merong pahayag ang Malacanang tungkol dyan. Ang sabi ho nila ay, ito daw ay pahayag na nanggaling kay Presidente Duterte, mga kaibigan. At ang sinabi ng pahayag na yan, o sabi sa pahayag na yan, hinihikayat ni Presidente Duterte ang mga Pilipino na tularan ang katapangan at pagiging makabayan ni late Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. lalo ngayon daw sa panahon ng pandemya. Wala naman pandemic mo nabuhay si Ninoy mga kaibigan Ngayon, ang daming pandemic ngayon. Makakala ninyo, pati pagnanakaw, naging sobra pa sa pandemic
Ha? Ngayon, sa kanya raw mensahe, pinarangalan ni Presidente Duterte yung si dating Senador Benigno Aquino Jr. Ha? Ang sabi niya whose life, work, and impact on governance have uplifted the lives of many, especially the oppressed and marginalized. Lintik ang pagka wala na yung tao, gaganda na sinasabi. Ha? Pero pag buhay ang tao, hindi lang masabi yan yung maganda, tsaka yung masama, di ba? As this important occasion is remembered during this time that we are facing a global public health crisis. Kunyari ako si Duterte. May we emulate Ninoy's courage and patriotism so we may all be heroes through acts of discipline, goodwill, and social responsibility. Yan. Ganda, no? I call on everyone to cooperate pangit and work with the government so that we may keep ourselves, our families, and our communities safe. May we also generously share. Ang pangit ko mag-English. Walang yung buhay ito. Share our resources to those who have less in life during these trying times. Duterte said, yan po ang sabi sa balita, mga kaibigan. Ang problema po, yung tularan. Madaling sabihin yan mga kaibigan Pero itong nagsesermon sa atin at na humihimok sa atin, sila unang dapat gumawa niyan mga kaibigan di ba? Sa totoo lang, di ba? Lahat ng binanggit nilang katangian na sinasabi nilang nakita kay dating Senador Benigno Aquino Jr., sila yung unang dapat na gumawa. Sapagkat yun, hindi natin nakikita sa mga nasa gobyerno. Hindi nila, walang lalo na kahit na nung panahon ni Mrs. Cory Aquino, puro walang hiyarin yung mga pumaligid kay Mrs. Aquino Binola ng binola si Mrs. Aquino, kamukha ngayon, di ba? Bola ng bola kay Presidente Duterte. Bagay dito, wala ka namang ma-emulate dito matutularan Pag tinularan mo to ba, delikado ka, di ba? At delikado bansa. Ngayon, kung si Ninoy, kasi si Ninoy, hindi nabigyan ng pagkakataon. Ito hindi alam ng marami Si Ninoy at si dating Pangulong Marcos, magkabrad yan sa fraternity. Magkaibigan yan At although sa politika, makikita ninyo, magkalaban sila. Pero sa katotohanan, ito mga usap-usapan nung araw pa, na ang talagang ginugroom ni Marcos para pumalit sa kanya, si dating Senador Benigno Aquino Jr. Hindi ho ang sino man nakaalyado niya. Si Marcos naman, kilala yan na kumukuha talaga ng kalaban yan di ba? Sino yung mga kalaban niya? Basta't merong sa palagay niya, merong maaambag na mabuti para sa bansa, yun, kinukuha niya yun Ultimo yung may atraso o kaya kaatraso niya. Kaatraso ni Marcos, kinukuha niya yan, mga kaibigan. Kung alam niya na merong may aambag sa bansa, ang totoo niyan, merong kasunduan daw yan si Marcos at si Ninoy Aquino na pagkatapos ni Marcos,
si Ninoy ang kanyang pagsasalina ng poder ng kapangyarihan. Dangan nga lamang, nagmadali si Senador Benigno Aquino Jr. at dahil na rin nakita ni Senador Benigno Aquino Jr. mukhang hindi tutuparin ni Marcos yung kanilang kasunduan, mga kaibigan, dahil alam niyo na marami nang nakinabang di ba? Marami nang ayaw na mawala sila sa pwesto. Kamukha ngayon, ayaw nilang mawala itong mga nakapaligid, di ba? Kaya itong mga nakapaligid, ito ang mga masigasig ngayon na humahanap ng paraan kung paano nila mababastos ang saligang batas para hindi sila mawala sa poder ng kapangyarihan. Ngayon bala kayo kung ayaw nyo maniwala ron, sinasabi ko lang sa inyo sapagkat ibinabahagi ko sa inyo ang mga kaalaman na hindi nalalaman ng pangkaraniwang tao, na ito'y makukuha mo lamang kung ikaw merong mga tamang personalities na mapaghuhugutan ng mga kaalaman na yan. Ito ay hindi ko inilalako. Ito'y ibinabahagi ko bilang pansarili kong nalalaman at nasa inyo yon kung tatanggapin ninyo yon, maniniwala kayo o hindi. Ngayon, iwanan natin yan dahil ang bida ngayon dapat si Senador Benigno Aquino Jr. Di ba? Pero kung tutuusin mo, yan, salita lang yan kamukha yan nung ginagawa nila sa mga bayani natin, di ba? Pag birthday ni Jose Rizal, kamatayan ni Jose Rizal, ganun din yung ibang mga bayani. Nag-aalay pa ng mga bulaklak yan, di ba? At tumitindig pa yan sa harap ng rebulto. Ang mga kamay nakapatong pa sa kaliwan dibdib, di ba? Yung kanang kamay. Pagkatapos sasabitan ng bulaklak yung rebulto, di ba? Maghahain ng bulaklak doon bilang pagkilala sa kanilang nagawa. Doon ako naaawa sa mga taong yang kamukha ni Ninoy at saka ng mga bayani natin, kapag ka dumadating yung okasyon na yan, na nagpapanggap ang marami. Ito ngayon, tularan daw si Ninoy. Di ba dapat kami magsabi niya sa inyo? Di ba? May tularan niyo si Ninoy. Ako, kahit ako, makamarcos nung araw, hinahangaan ko rin nung mga panahon na yon si dating Senador Benigno Aquino Jr. Iba nga lang ang paghanga natin, di ba? May iba-iba tayong paghanga si Senador Benigno Aquino Jr. matalino, magaling magsalita. Si Marcos magaling din magsalita yan. Kanya lang, meron silang pagkakaiba ng style. Si Ninoy kasi, pagka napakinggan mo, tatapusin mo Kay Marcos, medyo aantukin ka sa umpisa. Hindi ba? Pero magaling din si Marcos, matalino kasi. Pareho sila. Magkaiba lang. Si Ninoy kasi medyo bata nang magsimula sa politika, kaya mainit ang dugo ni Ninoy Bombastic. Kaya nakasanayan niya yun, pag nagsalita, mga kaibigan, talagang pakikinggan mo. Dahil ang galing. Si Ninoy, ang talent ni Ninoy, napakagaling maghanay ng talumpati. Sisimulan niya yan sa parang kwento, Parang kwento na matatapos ang ganda ng katapusan. Hanggang katapusan, pakikinggan mo. Unang-una, bakit? Si Ninoy hindi nagbabakil. Kamukha natin, kamukha ko, nagbabakil ako madalas, di ba? Si Ninoy hindi. Hindi kasi iba naman yung kanya Speech yun Public speaking yun
Ito sa atin, broadcasting ito eh. Hindi ba? So si Ninoy, napakagaling magsalita niyan. Talagang mapapapalakpak ka. Hindi ba? Bumabanat si Ninoy pero hindi grabe. Pero masasakit. Ibig kong sabihin, hindi garapal. Hindi bastos. Mga kaibigan, magaling bumanat umatake si Ninoy. Sa kalaban sa politika. Magaling. Ngayon, hanga din tayo kay dating Senador Benigno Aquino Jr. Ngayon, kung ano yung hindi natin nagugustuhan sa kanila, santabi na natin yon. Ganon din naman kay Marcos eh. Kung masama ako kay Marcos, meron din akong hindi nagugustuhan. Santabi natin yon. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi po ito tungkol sa kanino man. Hindi ito tungkol kay dating Senador Benigno Aquino Jr. at sa kanyang pamilya. Hindi rin ito tungkol kay Marcos at sa kanyang pamilya. Ito'y tungkol sa ating mga Pilipino. Na ngayon, alam natin ang kalagayan o mapanganib na kalagayan ng ating bansa at ang mamamayan ay nanganganib din. Di ba? Lalo-lalo na sa pananakop ng China sa atin, dahil na rin dito sa mga nagsesermon sa atin, natularan si Senador Benigno Aquino Jr. sa kanyang pagiging makabayan, patriotismo. Wala sila nun, di ba? Dapat tayo magsabi sa kanila niyan, mga kaibigan. Sa totoo niyan yun ang mahirap Yung nagsesermon sa atin, yan yung mga pumatay sa simulaing itinaguyod at ipinakipaglaban ni Senador Benigno Aquino Jr. Mga kaibigan, puro kabaliktaran naman ang ginagawa nitong mga nagsasabing tularan natin si dating Senador Benigno Aquino Jr. Si Ninoy, di naman nasangkot sa pagnanakaw yan Di ba? Nasangkot ba sa magnanakaw ba yan? Yun ay isang katangian ni Ninoy. Walang naging issue sa kanya na siya'y nagnakaw. Naging gobernador yan, naging senador yan, mga kaibigan. At talagang wala nang mas prominenteng kandidato sana. Kung meron lang tayong mga eleksyon sa panahon ni dating Pangulong Marcos, talagang si Ninoy Aquino sana ay isa sa mga leader na pwedeng pumalit para maging presidente ng Pilipinas. Pero talagang hindi, pagka hindi ukol, sabi nga, hindi bubukol. Sabi nga ni Marcos, yung presidency, destiny yan Tingnan ninyo, meron mga hindi karapat dapat maging presidente pero nagiging presidente. Sabi nga nung iba, natatawa lang ako may mga nagmamarunong sa Biblia, lalo na. Pagka gusto nilang subukin yung sarili nila siguro, meron din kaming alam niya sa Biblia Ano alam nila? Halimbawa, meron ako nabasa, nagko-comment sa mga post natin. Ano mo sabi nila? Ano daw? Yan anyang presidency. Yung pagiging leader, ano yan? Itinatakda ng Diyos yan Yun. Yun ang kanilang kwan. Yun ang kanilang maipagmamalaking nalalaman nila. Ibig sabihin, pag naging presidente ka, kalooban ng Diyos yun. Merong basbas ng Diyos ang pagiging presidente mo.
Ngayon, siyempre, tatanungin nyo, totoo ba yun o hindi totoo? Ba'y totoo yun? Di ba? Kasi talagang nakasulat yun sa Biblia. Pero, kaya nila sinasabi at ginagamit yung Bible verse na yun, yung versikulo na yun, mga kaibigan, na tumutukoy sa mga leader. Kasi nakalagay, ano ba nakalagay sa Biblia? Ang nakalagay kasi sa Biblia, walang kapangyarihan na hindi nanggaling sa itaas. Walang kapangyarihan sa lupa na di nagmula sa itaas. Totoo yun. Ibig mo sabihin ngayon, sinasang-ayunan naman natin yun. Kaya lang, dun sa mga gumagamit nun, na ang paniwala nila, dapat tiisin na natin lahat. Kahit na ano gawin ng isang gobyerno laban sa sarili niyang mamamayan, abay, pagdusahan mo na lang. Di ba? Sikmurain mo at lumukin mo. Yun ang yun ang gusto nilang i-insinuate, mga kaibigan. Kapag wala na silang magamit, gagamitin nila yun. Yung versikulo na yun sa Biblia, lahat yan ang kapangyarihan. Yan presidente yan. Kaya yan itinalaga ng Diyos yan. Tama yun. Kaya lang, wag mong i-apply yan pati sa masamang leader. Ano katunayan? Bakit merong mga leader na nalalagay sa poder ng kapangyarihan, pero sa bandang huli, tinatanggal din? Ibig mo sabihin, yung paglalagay sa isang leader, galing sa Diyos yun. Yung pagtanggal, hindi ba galing sa Diyos yun? Kalooban din ng Diyos yun. Katunayan, si Erap naging presidente, di ba? Mga kaibigan, ba't hindi nagtagal? Ibig mo sabihin hindi kalooban ng Diyos na matanggal siya. Niloob ng Diyos na malagay siya, pero niloob din na matanggal din siya. Di ba? Meron bang pinagbabasihan nyo sa Biblia? Meron. Kasi binabasa nyo lang yun Basahin nyo rin yung tinanggal. Di ba? Sino isang example na tinanggal sa kapangyarihan? Si Haring Saul. Di ba? Tinanggal ng Diyos yun Ginawan leader ng bayan ng Diyos yun. Pero yun ay tinanggal din. Kaya huwag mo sasabihin, doon na natatapos yun. O kaya, yun lang ang pagbabasihan mo. Di ba? Kasi yung masamang leader, pwede rin silang tanggalin. Nagpakasama ka Di ba? Kasalanan pa ba yun? Mga kaibigan? Kaya huwag tayong magsasalita masyado na akala mo, ang pagbabasihan mo lang nilagay daw yun, lahat daw ng poder nasa poder ng kapangyarihan galing sa itaas. Totoo yun. Wala tayong pagdududa ron. Hindi natin kinokontra yun. Pero alamin mo rin, bakit may mga leader na nalagay sa kapangyarihan pero natanggal? Huwag mo sabihin, si Hitler hindi kaloob ng Diyos yun. Di ba? Kaloob din ng Diyos yun Naging leader kaya lang ano nangyari? Hindi rin nagtagumpay. Di ba? Kasi nagpakasama mga kaibigan kapangyarihan lahat ng Diyos yun. Ngayon, yung pagiging makabayan, madadaan ba yan sa salita lang? Hindi madadaan sa salita yan. Kailangan ipakita mo yan sa gawa mo.
Di ba? Yan ba ginagawa ninyo? Yan ba, Kwan? Pagiging, ano pa ba yan? Makabayan pa ba yan? Na ang pinahihirapan mo, sarili mong mamamayan? Pinaglululoko ninyo? Inaabuso ninyo, inaapi ninyo ang sarili ninyong mamamayan? Mga kaibigan, tandaan ninyo ang mga problema ngayon, pangunahing problema ng bansa natin, hindi na ho ito issue tungkol kaila sa pamilya kung kanino kayo. Dapat lahat tayo ay para sa bansa natin, para sa kapakanan ng mamamayan natin. Konti lang yan. Yung mga naniniwalang na perfect na nila ang diktadorya. Mga kaibigan, wala pa naka-perfect niyan. Wala pang leader na umabuso na na-perfect niyang habang buhay ang pag-aabuso. Hindi pa ho perfected yan. Mga kaibigan. Kung talagang nais nating itaguyod ang simulain ni Ninoy, sabi ko nga sa inyo, dapat ang leader, meron kang pagtutularan din, di ba? Yung mga nagdaang leader. Dapat ang pananaw mo sa nakaraang mga pangyayari, bago ka naging leader, tinignan mo yung masama at yung mabuti. Kung ano yung mabuting nagawa ng isang leader, kunin mo. Masama ang ginawa niyan eh. E di huwag mong kunin yung masama. Meron ka naman choice eh. Hindi ba? Maging ang Panginoon Diyos, anong sabi sa tao? Nung una niyang lalangin ng tao, si Eva at si Adan, ano sabi ng Diyos diyan? Ito masama. Ito mabuti. Huwag kang kakain nun. Masama yun. Sabi ng Diyos, gawin mo yung mabuti. Piliin mo yung mabuti. Di ba? Sapagkat ang gusto ng nasa itaas, yung mabuti ang piliin mo, wag yung masama. Binigyan ka ng kalayaang makapamili ka. Pero ano ang sabi? Piliin mo anya yung mabuti. Mga kaibigan, kung leader kan talaga, bakit ang nakikita natin dito kung sa katotohanan lang yung mga nangyaring masama sa lahat ng administrasyon. Pati kay Hitler mga kaibigan yung ginagawa ngayon, hindi nagawa ni Hitler yan. Laban sa mamamayan niya, mga kaibigan. Si Hitler nga, mahal niya yung mamamayan niya Kaya niya nga gustong sakupin ang mundo para sa mamamayan niya. Mga kaibigan, hindi ba? Papapatay yung mga Hudyo, sipin mo yan. Ngayon, dito hindi, sariling mamamayan At ang mga pinagmamalaki nilang natutunan nila, karunungan nila, bakit sa mamamayan nila, sa sarili nilang mamamayan ginagamit? Kaya, kung talagang gusto natin, itaguyod natin at ang simulain, ipagpatuloy natin, tularan natin ang simulain ni Ninoy, ipaglaban natin ang konstitusyon. Ipaglaban natin ang demokrasya. Hindi ba yan ang simulain ni Ninoy? Na kanya mga pinagsasasabi nung araw? Mga kaibigan? Ipaglaban natin ang bansa natin. Iyan ang laban sa mga manlulupig. Yan ang mga simulain nila. Hindi ba? Ang hirap Puro mga salita Kakasangkapanin lang, kaya naaawa ako Dito kay Ninoy Aquino, mga kaibigan, nakakaawa naman Ginagasgas lang yung pangalan Kinakasangkapan lang para magmukha silang dakila
Hindi ho ba? Yan ang hirap eh. Alam nyo, ano yung si Ninoy Aquino, alam naman ninyo, di ba? Marami sa atin, napag-aaralan nyo pa rin yan. At yung iba naman, personal nilang inabutan na buhay. Si Senator Benigno Aquino Jr. Ito, tatapatin ko kayo. Hindi nyo marinig sa iba to. Ano katunayang si Ninoy at si Marcos magkaibigan? Pero sa mata ng publiko, mortal na magkaaway. Ha? Alam ba ninyo before martial law? Ha? Si Ninoy ang tumutulong sa kanya financially. Tauhan ni Marcos. Bakit ginagawa yun? Ng tauhan ni Marcos. Utos ni Marcos yun eh. Ha? Sino yun? Ha? Si Roman. Mga kaibigan. Yung may-ari ng Sinirama. Kung inabot niyo yung Sinirama. Doon nagpupunta ang inuutosan ni Ninoy. Yung alalay ni Ninoy mismo. Kilala ko yun. Mga kaibigan. Sa kanya ko mismo narinig ang kwentong yan. Kung paano siyang napasama kay Ninoy Aquino. Yun ang ano niya. Yun ang kanyang isa sa ginagampanan tungkulin kay Ninoy Aquino. Pero marinig mo sa publiko, si Ninoy labang kay Marcos. Di ba? Oh. Siyempre, yung mga nakapaligid, ayaw nilang maririnig na pinupuna mo, binabatikos mo. Nagsisip-sip sila kasi yun ang paraan nila. Alam nyo, yung pagpuna, nakakatulong yan. Wag lang yung ginagawa ng mga troll kasi yung hindi naman pagpuna yun eh. Yung ginagawa ng mga troll, hindi pagpuna yun. Yun eh, pambababoy. Pansasalaula yun. Ang pagpuna, ganito. Sinasabi mo ang objective ang sinasabi mo. Pero sa nakikita natin, yun ang ayaw nung nakaupo ngayon. Yung pupunayin siya, yun nga, di ba nabanggit natin kagabi? Ayaw niya ng consequence sa kanyang mga gagawin. Ayaw niya makakarinig nun. Kaya parang mga asong ano ito, bahagang buntot ng mga nakapaligid sa kanya. Nung simula pa lang, di ba sinasabi ko, yan kung presidente ka, si Marcos ganyan eh. Itinuturing niya yung pagpuna, devil's advocate. Dapat meron kang ganon. Yung kokontra sa'yo. Para mas lalo mong malalaman kung ang gagawin mo tama o mali. Sabi ko nga marami dyan sa mga papaligid sa'yo. Nung bago pa lang sila nakaupo, marami dyan sa papaligid sa'yo ang magpapayo sa'yo. Na ganito ang gawin natin. Sabi ko para maging tama ka dahil nakikita ko na ba na mukhang hindi gagawa ng mabuti. May mga masama ang record Kasi hindi sila nagbabase sa track record Mga kaibigan, ewan ko, sa koneksyon, yun ang basihan ng pagpili nila nang inilalagay nila sa pwesto. Ano sabi natin? Dahil yung mga yan ay walang hiya, walang iniisip yan, kundi paano sila magiging mabuti sa paningin mo bilang isang leader ka. Diba? Kasi pag nandiyan ka na, hindi mo na mararamdaman kung ano ang talagang dinadanas ng mamamayang Pilipino. Nangyari na yan Hindi naman bago yan Maganda ka lang magtalumpati habang wala ka pa sa pwesto.
Pero pag nasa pwesto ka na, that is another story. Nakakulong ka na eh. Naliligid ka na ng mga walang hiya. Paliligiran ka niyan. Na ang puro ninanais lang yan ay yung kanilang pansariling kapakanan. Kaya yun ang nangyari dito. Kung ano yung laban sa interes ng mamamayan pero pabor sa interes nila, yun ang ginagawa nila ngayon. Mga kaibigan. Oh. Ito namang presidente natin, nalunod. Nalunod na masyado sa paghanga. Nalasing. Nahaling. Mga kaibigan. Tawag niya haling eh. Di ba? Oh. Yan ang nangyari. Mga kaibigan, kaya ano sabi natin? Kung ikaw, presidente ka, mag-ingat ka. Bakit? Maraming magpapayo sa iyo eh. Yung maganda sa pandinig mo. Kasi yun ang makakabuti sa kanya. Doon sa nagpapayo sa iyo. Pero hindi makabubuti sa taong bayan at sa bansa. Ano dapat mong gawin? Kung ikaw ang presidente, ano sabi natin? Baliktarin mo. Pag sinabi sa iyo ng gago, yung mga tagapayo mo, mga aliporis mo ngayon, nakita mo, puro dispalingado. Diba? Makita mo pa lang ang mga pagmumuka. Gusto mo nang basagin yung telebisyon eh. Diba? Mga kaibigan eh. Gusto mo na magwala eh. Ano gagawin mo? Pag sinabi nito na sa puti tayo, Mr. President, kumbaga sa sabong, baliktarin mo, dito ako sa itim. Kita mo, ginamit niya nga yan eh. Yang salita ko na yan, ginamit niya pa. Marami siyang pinupulot nung araw sa sinasabi ko sa radyo, nagugulat ako, isang araw sasabihin niya, katulad ng pinapayo natin na yun. Para hindi ka magkamali, baliktarin mo. Kung ang pinapayo sa iyo niyan, ganito, yung kabaliktaran nun, ang gawin mo, ang ipasya mo, bilang presidente. Kailan nangyari yan at sinabi niya yan? Sinabi niya yan at ginawa niya yan daw. Nung siya pumipili, nagpapalit kay Bato de la Rosa sa PNP. Balikan ninyo ang istorya. Ano sabi niya nun? Binaliktad ko, maraming may ayaw kay Albayalde. So yun ang pinili ko. Binaliktad ko. Yun ang sabi niya. Pero bago niya sinabi yun, sinabi ko na yun. Itong sinasabi ko ngayon. Mga kaibigan, hindi tayo nagyayabang nagmamarunong, hindi ho. Wala na tayo. Wala naman akong may ambisyon ba akong kumandidato, mapwesto sa gobyerno? Wala eh. Hindi man ako politiko eh. Kung meron akong tutularan, mga kaibigan, isang tao lang sa politika. Isang taong nasa politika, pero hindi politiko. Sino? Kung sakasakali, si Mayor Lim lang, mga kaibigan. Maraming magaling, pero wala sila nito. At wala silang yung kaluluwa, wala sila nun. Hindi lang puso ang wala, kaluluwa wala rin. Marami dyan sa politiko, puro manluloko. Katunayan, doon sa mga sinasabi ng senador ngayon, yun si Tolentino, si Lim lang ang nakita kong tao seryoso sa kanyang trabaho. Yung mga yan, seryoso, pag nakita mo nagsalita sa FB, sa TV, seryoso. Pagtapos nun, wala na yun. Para lang nagpunta ng CR yan, pinlas na eh. Pag dumi niya, pinlas niya na. Ganun na ngayon mga yan. Lahat yan. Wala pa akong nakikita ang kamukha ni Alfredo Lim. Hindi kasing talino nila si Lim.
Kumbaga si Lim, karaniwan lang eh. Ang kay Lim kasi, sincerity. Iyon ang wala sa kanila. Yung pagkakaroon ng sinseridad, wala sila nun. Ang isang tao bang may walang puso, may sinseridad yun? Wala yun. Lalo na walang kaluluwa. Pag yan, para lang yan nagpunta sa CR, dumumi. Pagkatapos dumumi, ipaplas. Ganun sila humarap sa tao. Hindi katulad ni Lim, kahit maliit yan, basta't importante. Basta't merong paglabag sa batas, kaya anuman ang kalagayan mo sa buhay, hindi pwedeng hindi kanya siseryosohin. At yan ay kung may kaugnayan sa kanyang trabaho. Minsan nga kahit walang kaugnayan sa kanyang trabaho, tinutulungan niya, siniseryoso niya ang problema ng iba. Mga kaibigan, yun ang kaibahan ni Lim sa kanila. Si Lim, kayo, ang interpretasyon ninyo siguro ng marami, pag ang isang tao nasa politika, politiko yan. Totoo yun eh. Pero si Lim lang ang nakita ko na politikong hindi politiko, nasa politika, pero sasabihin mo politiko. Pero bakit hindi politiko si Lim para sa akin? Mga kaibigan. Kasi hindi ko nakitang ginawa ni Lim yung sa totoong buhay ni Lim, hindi ko nakitang ginawa niya yung ginagawa ng mga politiko eh. Diba? Kaya nga, ang connotation ng politiko, diba, naging masama. Pag sinabing politiko ka, manluloko ka. Diba? Magnanakaw ka. Mapagsamantala ka. Abusado ka. Mga kaibigan, yan ang connotation. Ang pumapasok agad sa isip mo pag sinabing politiko to. Mga kaibigan, bulero. Diba? Si Lim hindi nang bobola. Alam niya kung ikaw na hindi ka seryoso. Alam niya kung seryoso ka. Halimbawa, may dinudulog ka na problema. Serious yung problema mo at seryoso kang makakuha ng katarungan. Siya unang kikilos eh. Mga kaibigan eh. Hindi niya pababayan eh. Ngayon din. Hindi bukas. Hindi mamaya. Ngayon din. Ganon yun si Lim. Mga kaibigan. Kaya kung meron simula na tutularan, yun lang ang tutularan ko. Hindi ko kailangan maging matalino. Di ba? Hindi kailangan yan. Sintido ko mun lang. Si Lim ba? Abogado si Lim. Mga kaibigan. At meron pa siyang ibang kurso na tinapos. Pero nag-abogado. Yun, Ngayon kasi, ito, tingnan ninyo. Nasabi, tularan si Ninoy. Pag magagamit yung sa publicity, bakit nila ginagawa ngayon yan? Kunyari lang yun eh. Dilawan kayo ng dilawan, tapos ngayon, tularan si Ninoy. Di ba? Kung makaalipusta kayo sa mga hindi naniniwala sa inyo, dilawan eh. Tawag ninyo eh. Bakit ngayon? Saan ba nagsimula ang dilawan? Di ba kay Ninoy? Laking katarantaduang mga kaipokritohan eh. Ang totoo, kaya nila, kunyari, sinasakyan yan, kasi hindi naman masama na magsalita ka ng mabuti, maganda. Hindi natin minamasama yun. Ang hindi natin sinasang-ayunan ay yung pong sinasabi mo yan pero hindi mo naman ginagawa yan. Di ba? Kabaliktaran naman yan yung ginagawa mo. Yan bang
ginagawa ng China dito? Na pinoproteksyonan pa ninyo? Yan ba patriotism? Sige nga. Doon pa lang wala na mga kaibigan kaya nila sinasabi ngayon yan, una, alam nila, nahahalata na sila. Halatado na Di ba nga sabi natin, wala nang credibility. Gusto nilang, akala nila sa mga pamamaraan ganyan, overnight, magkakaroon ka ng credibility. Mababalik. Paano mababalik yan? Nandiyan ang China. Sino maniniwala sa inyo? At kaya, pangalawa, kaya nila ginagamit ngayon ulit si Ninoy para tuloy ang paghati sa mamamayan. Mga kaibigan, pagpaumanin ng iba, meron akong nakitang post na na alibadbaran ako. Huwag naman magagalit yun, hindi ko naman babanggitin Kalahin nyo nagpunta raw siya sa isang lugar, yung mataong lugar. At doon sa lugar na yun, sa pagpunta niya, isinuot niya mukha ni Marcos ang nakalagay. Ngayong araw, wala kang pinapatunayan doon. Ang ginagawa mo, pinoprovoke mo yung tao. Iniinsulto mo yung araw na yon tsaka si Ninoy. Patay na yan Ibig sabihin, ginagalit mo yung tao. Wala akong nakitang maganda ron. Masamang asal yun. Mga kaibigan. At hindi ko nababanggitin, pero masama yung post Masama yung sinasabi. Hindi ba? Hindi ka ba makapagparaya? Halimbawa, ganito. Ano relihiyon mo? Katoliko ka? Muslim ka? Halimbawa, katoliko ka? Ibig mo sabihin, pag-araw ng mga Muslim pwede ka magparada ng baboy doon sa harap ng kanilang moske. Di ba insulto yun? Paano kung gawin din ng Muslim yun? Di ba? Nagsisimba kayo dyan sa Quiapo. Sila naman ang gagawa ng pambabastos. Gusto niyo ba yun? Tama ba yun? Yung propriety, yung sinasabi natin dalawa lang ang tatandaan ninyo. Rule of law and propriety. Ano man ang paniwala mo sa politika, kanino ka man nakapanig o naniniwala, ihiwalay mo yun pagdating sa rule of law. Hindi mo sabihin, pag nakita mo, ito, pinaniniwalaan ko, mali na ginagawa, okay ka pa rin. Di ba mali yun? Sabi nga yun ang paborito kong kwan na matagal nang ipinost ko pa sa litrato namin ni Mayor Lim, ni Dolphy. Ano nakasulat doon? Nakasulat doon di ba? Yung sinabi ng isang naging isa sa mga unang presidente ng Amerika. Hindi ko alam kung si Abraham Lincoln nito o si Thomas Jefferson. Si Lincoln yata. Sabi niya, stand with anybody that stands right. Stand with him while he is right. And part with him when he goes wrong. Yun ang prinsipyo natin Yun ang tama naman prinsipyo para sa akin Kung para sa inyo, iba. Kung sino yung nakaupo, doon ka, prinsipyo ba yun? Hindi baling
Hindi ko sinasabing pag iba na nakaupo, awayin mo. Hindi. Pero pagka mali, kinakailangang manindigan ka. At pag nakita mo ang isang tao, pinaniniwalaan mo, naninindigan siya sa mabuting simulain, huwag kang aalis. Samahan mo siya sa ganong paniwala. Di ba? Pero pag nakita mo na nagbago na at mali na ang ginagawa, abay, humiwalay ka na dyan. Hindi totoo ang sinasabi niyan. Sa umpisa lang yan. Kamukha ng mga politiko ngayon. Puro sa umpisa lang yan. Ang daming magpapanggap. Mga kaibigan, di ba? Pag-eleksyon. Pero pagkatapos, ano? Tinutupad ba? Hindi. Kaya nga sabi ko, pagka dapat gawing requirement yan sa pagtakbo, ito COMELEC lang pwedeng gawing batas to eh. Ha? Hindi na kailangan amyendahan pa yung election code eh. Kasi may mga pinatutupad sila, wala naman sa batas eh. Kalaban pa nga ng batas eh. Ano yung sinasabi natin na dapat ipatupad? Pumirma kayo ng waiver. Lahat ng kandidato. Halimbawa, local, 3 taon lang yan, di ba? Kasama congressman, 3 taon. Pag nag-file ka ng certificate of candidacy, isa sa mga karagdagang requirement dapat, under oath, pipirmahan mo. Susumpaan mo. At tatanggapin mo na kapag kayong nakasulat doon, ano ba susulat mo ron? Ito ang gagawin ko sa loob ng 3 taon na programa o proyekto. Sabihin mo kung ano programa mo at sa ilalim ng programa, ito ang mga proyekto ko. Magbigay ka lang ng 3 proyekto, baka sulit na mamamayan doon eh, na pwede mong matupad. Halimbawa, infrastructure o isang infrastructure lang. Magpapatayo ako ng isang ospital. Pagkatapos, sa ibang aspeto naman, bibigyan ko ng additional na sustento ang mga mahihirap o mga senior citizen o mga etc. 2. At magbibigay din ako ng kaukulang halaga sa mga nagkakasakit. Halimbawa lang yan, di ba? O di may 3 ka. May infrastructure ka, meron kang parang livelihood, meron kang parang health assistance, di ba? Di may 3 ka na. Sumpaan mo. Pirmahan mo, sumpaan mo. Pag sa loob ng terminong yan, halimbawa, nanalo ka, pero hindi mo nakumpleto yan, hindi ka na pwedeng payagang makatakbong muli sa anumang eleksyon. Forever, perpetual. Hindi perpetual isolation, perpetual disqualification from holding public office. Dapat ganun. Kaya nga tayo nagagalit, di ba, pagkatapos ng eleksyon. Bakit? Kasi pagkatapos ng eleksyon, walang tinutupad sa pangako. Ngayon, gusto ninyong matupad dyan. Ito paraan. Di ba? Hindi ka na makakatakbo. Sira ka na. Makakapalang muka kasi walang batas. Walang ganon. Ano yung batas na wala naman sa batas, pinatutupad ng COMELEC? Yung nuisance candidate, unconstitutional yun. Yung idideklara ka, nuisance candidate. Bakit? Ano ba constitutional right ng isang mamamayan para makatakbo? Natural born Filipino citizen. 1, 3 lang yan eh. Nasa tama kang edad. Yung pwestong tatakbuhan mo, may iba-ibang edad dyan eh. Ano pa isa?
marunong kang bumasa at sumulat. 3 lang eh. Ibig mo sabihin yung pinatutupad ng COMELEC na disqualified ka pagka idineklara ka nilang nuisance. Ang kalimitang pinagbabasihan para ideklara ka nilang nuisance, wala kang pera. Kasi wala kang kakayahang suportahan ang iyong kampanya. Hindi ba katarantaduhan yun? Saan ano yun? Saan batas mo mababasa yun? Unconstitutional yun. Labag yun sa saligang batas. Mga kaibigan, dapat yan, doon pa lang pag dineklara ka nilang nuisance candidate, kung talagang seryoso, dapat sibak yung mga yan eh. Impeach dapat yan eh. Kasi constitutional body yan, pwede silang matanggal through impeachment. Mga kaibigan. Dapat si bakla at sa pwesto yan. Bakit hindi magawa? Paano? Nagkakamutan ng likod. Puro walang hiya eh. Ayaw nilang kalabanin yung COMELEC. Dahil ang karir nila laging nakasalalay sa eleksyon eh. Sa lokohan ng eleksyon. O kaya, may alam sa kanila na hindi ka naman nanalo. Kung buhayin ang kaso mo. Kaya, hindi nila magawa ang tunay na mga batas na dapat nilang sundin. Basta makakasama sa kanila, ayaw nilang gawin. Di ba mga tarantado yung COMELEC na yan? Saan kayo nakakita? Sige nga, hindi ako abogado. Paliwanag niyo yung nuisance candidate. Ganito lang yan. Yung libel, unconstitutional yan. Yung sinasabi nilang nuisance candidate ka, sipin mo bunga nga lang nila. Nuisance candidate, tapos ipagkakait na sa'yo yung karapatan mo sa ilalim ng saligang batas. Sa bunga nga lang nila. Mga kaibigan, pwede mo lang gawin yon kung gusto mong magkaroon ng kapangyarihang mag-disqualify ka dahil nuisance candidate, amyendahan nyo muna yung konstitusyon, mga gago. 3 lang ang sinasabi sa saligang batas. Hindi ako abogado, pero sintido ko mun lang eh. Hindi man ako matalino. Diba? Kamukha yan, nung kasong libel. Unconstitutional yun kung tutuusin ninyo. Kaya dapat yung libel, ibalik nyo na, ano yan eh, tanggalin nyo na yung criminal liability niya. Ayaw nilang gawin, no? Bakit? Isang data nila yan eh. Para hindi sila mabulgar. Gusto nila, sila na yung politiko, sila na yung magnanakaw sa gobyerno, sila pa rin ang magpapatakbo sa media. Yun ang gusto nila. Gusto nilang papilan yung pagpapatakbo sa media. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, Manny Pacquiao. Maraming salamat po. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo mga kaibigan at ito daw si dating Justice Secretary naging ano ho ito eh. Sayang tong abogadong ito, no? Matanda na pero wala pa rin.
magaling na abogado, kaya lang, yun yung sinasabi ko sa inyo. Karamihan sa magaling dito, na walang ipinagmalaki kundi magaling sila, at yung kanila namang galing, ginagamit nila laban sa sarili nilang mamamayan. Ito ho, si Attorney Estelito Mendoza, mawalang galang na. Bilib din ako rito pagdating sa... Kaya lang, may mga pagkakataon na hindi ka dapat nakikisawsaw sa... Lalo na kapag ka ang usapin ay laban sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Pero paborito niya yun eh. Paborito pala hanggang ngayong gawin ni dating Justice Secretary Estelito Mendoza yung kung ano ang makasasama sa mamamayan yun ang pinapanigan niyang batas. Kaya siya po ay nag-apply, mga kaibigan, na maging amicus curiae. Di ko alam kung tama yung aking pronunciation, ha? Sapagkat ako'y hindi namang abogado, ako'y abogago lang, ha? Ito, amicus curiae. Ano ba yun? You know, ay friend of the court. Yan, nag-apply siya. Nagpresenta si Estiling Mendoza, mga kaibigan, para ipabasura sa Korte Suprema yung petisyong inihain ng marami para ideklara yung humihiling. Di ba, dami sila Justice Carpio o kung sino-sinong sektor ang nag-apply o naghain ng motion para ipawalang bisa ng Korte Suprema yung pong Anti-Terrorism Act. Ngayon, ito namang si Estelito Mendoza ipinresinta yung kanyang sarili na maging amicus curiae or friend of the court. Ano ba yun? Yung friend of the court, nakapaloob yan sa, nasasaad yan sa rules of court, na pinapayagan ang Korte Suprema na mag-anyaya ng eksperyensado at walang pinapanigang abogado. Abogado na walang pinapanigan upang malutas ang issue na dinudulog sa Korte Suprema. Yan, di ba maraming nag-file, di ba, ng petition para ipawalang bisa ng Korte Suprema, liwanagin ng Korte Suprema. Kasi nga, may mga nasasaad dyan sa ano na yan, anti-terrorism law na yan, na labag sa sinasabi ng saligang batas, na lalabag sa karapatan pantao, mga kaibigan, na nasasaad din naman sa saligang batas. Pero, yun ang sinasabi ho sa Rules of Court. Pinapayagan ang Korte Suprema ng batas. Pag sinabi Rules of Court, batas yan eh. Na pinapayagan ang Korte Suprema na sila'y mag-anyaya, mag-imbita ng eksperyensado at walang pinapanigang abogado. Diba? Yung hindi pumapanig. Para tulungan sila na marisolba itong isyong ito at kahit anong issue. Na
idinudulog sa Korte Suprema. Dito lang, disqualified na siya para siya maging friend of the court tungkol sa issue ng anong tawag dito? Anti-terror bill o law, mga kaibigan. Alam niyo kung bakit? Kasi sinasabi nga, impartial hindi ba? Mga kaibigan. Mga kaibigan alam niyo kung bakit hindi siya impartial? Hindi siya qualified? Siya na mismo nagsabi na gusto niya ma-dismiss yung pong anti-terror bill. Dapat wala kang posisyon, di ba? Pangalawa, hindi ka inimbitahan ang mandato ng Korte Suprema ay mag-imbita, hindi tumanggap ng magpipresenta. Malinaw ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ang hirap minsan, mga kaibigan, sumusobra galing. Yan ang hirap. Huwag niyo masyado, tsaka ilang taon na kayo. The ex-Justice Secretary Estelito Mendoza, sayang. Diba? But, konti na lang panahon mo. Di naman sa pagkukuhan Diyan mo pa, gagamitin mo pa laban sa mamamayang Pilipino. Nalalabi mong araw sa mundo. Diba? Abay, kulang na lang sabihin dito, yung sampahan nyo nasa libingan Ayaw nyo pang tumigil Diba? Mga kaibigan, ano ba pinagmamalaking experience ni Estelito Mendoza? Walang galang na kasi may nakikinig sa atin, kapangalan niya, junior nga baka anak niya yun hindi naman yun ang ina-assail natin. Ina-assail natin yung Sipin mo, ba't hindi mo na lang hayaang magresolba ang Korte Suprema? Ano ba mga bobo ba yan? Hindi ba nila alam kung isa lang naman ang ano dyan ang pagtatalunan dyan Ito bang anti-terror bill na ito? Liliwanagin lang ng Korte Suprema, ito ba'y naaayon? Sa saligang batas at wala ba itong mga kinokontra o nilalabag na mga probisyon sa ating saligang batas? Yun lang naman Ano ba yan? Ba't ka mag-a-apply? Ano sa palagay mo? Lahat sila tanga? Ikaw lang magaling? Katunayan ang nag-file ng petition dyan, si kariritiro lang nito. At hindi po ito matanda na kasing edad ni Estelito Mendoza. Si Justice Antonio Carpio. Ba't di mo sila hayaan? Di ba? Makipagbangasan sila ng bungo sa Korte Suprema. Ba't sumasali ka pa? Hindi ka naman kasali. Hindi sa hindi sa iniiwasan natin na hindi ka qualified Ang sabi, ang mandato under the rules of court, ang mandato ng Korte Suprema ay pinapayagan sila na mag-imbita, hindi tumanggap ng magpipresenta. 1. Number 2, impartial daw sinabi mo na yung panig mo, nakapanig ka sa
pabor dun sa pagpasa ng batas eh. Eh di meron ka lang pinapanigan. Halimbawa, ikaw yung sa isang usapin, halimbawa, tungkol sa murder case. Oh. Eh, nagsalita ka ngayon. Sinabi mo, halimbawa lang ito halimbawa lang. Sinabi mo ngayon, para ma-express ko lang yung, kasi nga hindi ako abogado eh. Iba ang magiging example ng abogado kung abogado magsasalita. Pero madali namang maliwanagan. Ang ibig sabihin, meron ka ng, may mindset ka na eh. Ibig sabihin ng impartial, wala kang mindset. Hindi ba? Hindi nakatuon sa isang paniwala lang. Eh ikaw meron ka na eh. Sinabi mo na eh, na ikaw ay para sa anti-terror law. Sana kung wala ka opinion, yung mismong pag-a-apply mo, eh sinabi mo na eh. Sinasabi mo na dapat ma-dismiss yung inihaing petisyon ni na Attorney Howard Calleja at saka ni former Senior Associate Justice Antonio Carpio. Eh sinabi mo na yung ang mandate dun sa rules of court pwedeng mag-imbita, hindi tumanggap ng magpipresenta. Eh nagpipresenta ka eh. Diba? Disqualified ka. Mga kaibigan, ewan ko pag tinanggap ng Korte Suprema yan, uwian na. Diba? Ayawan na, mga kaibigan. Kumbaga sa basketball. Pinagmamalaki na mga accomplishment ni Estelito Mendoza, yung sabi niya yun daw kanyang experience, kasi binabanggit dun, experience yung pwedeng imbitahan. Ang criteria sa pwedeng anyayahan ng Korte Suprema na tumulong sa kanila sa pagliliwanag para maliwanagan ang issue, yung yung experiensadong abogado. Ano ba experience niya? Sabi niya, nirepresent ko niya. Noong si Fidel Ramos, si General, nung siya hepe ng Philippine Constabulary, na later on naging presidente. At si Secretary of Defense Juan Ponce Enrile, na later on naman magiging Senate President. In more than 500 petitions for habeas corpus brought before the Supreme Court questioning the legality of the arrests and detention during martial rule. Tingnan mo, sa ginagawa ni Estelito Mendoza, ito parang ginagamit siya para hatiin ang bansa. Bakit? Para mabiyak na naman tayo. Bakit? Siyempre, magagalit yung mga tao dyan. Lalo na, martial law binabanggit mo. Hindi ba? Maraming galit dyan sa martial law mga kaibigan. Ibig sabihin ito, nakita ninyo, mga diversionary tactic ito. Pati yung, kunyari, padideport yung mga inchik dyan sa Maynila, na yung dalawa lang. Padeport mo yung mga nasa Pogo, maniniwala kami sa iyo. Di ba? Ipasara mo yung Pogo, padeport mo lahat yan. Isipin mo, pinagmamalaki niya, yun Pinanalo niya raw yung mga kaso. Ba't di kayo mananalo? Martial law. Di ba? Siyempre, ang batas militar. Mananalo ka nga. Kasi suspended ang habeas corpus. Mga kaibigan. Jesus Mariosip na mga tao to. Abogado ba? Kung kailan, ayan ang sinasabi natin
gusto mo maging magaling. Yung galing mo naman, gagamitin mo laban sa mamamayang Pilipino. Di ba? Wala kang kwentang tao. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito pa isang mga gustong gamiting issue, madivert. Nakabalik na yata, di ba? Ewan ko kung sila yung tinutukoy na naglanding na naman daw na jet. Kaninang umaga, alas 7:45 yata, sa Davao. May naglanding doon, yung parang yung ambulansya rin na jet. Mga kaibigan. Kanina raw umaga yun. Ewan ko kung gaano ka totoo yan, mga kaibigan. Siyempre, gusto nilang mawala ang mga issue na yan kasi matitinding issue yan eh. Yung kalusugan ng presidente na hindi nila masabi kung ano talaga at may schedule pa na ganitong araw, ganong araw, kung talagang wala, immediately, di ba? Mga patagal-tagal, mga kwan, duda na kami dyan. Naku. Pero hanggang hindi natin nalalaman ang katotohanan, wala. Talagang, puro pangamba, ang maghahari sa isipan at damdamin ng sambayanang Pilipino. Ang sabi, tinan ninyo, ito, yung sa Maynila, pinalalaki nila, arte lang yan, di ba? Lights, camera, action lang yan mga kaibigan yun daw, potential, meron daw potential, may potential anya, liability, ito na naman, potential liability na naman. Saan sa mga naghuhugot ng mga termino itong mga ito in mislabeling of manufacturer. Yung tinutukoy dito, yun daw, binentang mga produkto rito, di ba? Na nilalako rito. Gusto nila, lumaki ang issue na yan Matatakban nga naman yung incheck, di ba? At maipapakita rito, kunyari, laban sila sa incheck. Pero napanood na namin yan Anong potential na sinasabi nitong si Justice Secretary Guevara? Samantalang maliwanag Hindi sinasabi muna, ano ba yan? Legal ba yung opisina na yan? Ibig sabihin, as far as Manila is concerned, yan ba may na-issue ng business permit? Yan ba, hindi inisyuan? Dalawa lang naman di ba? Kasi kung hindi inisyuan, illegal. Ano kaso? Economic sabotage yan. Sipin mo yan, nagbebenta ka ng produkto rito na hindi nagbabayad ng buwis. Di ba? Kung nabigyan man yan ng permit to operate, mga kaibigan, liable ang City Hall. Bakit nyo binigyan yan? Di ba? Gumagawa ng produktong hindi rehistrado, mga kaibigan. Imported. Tapos, binabastos pa tayo. Ano tawag mo ron? Hindi ba yung mga ganyan immediate deportation yan? Kailangan pa bang hilingin yan? Ikaw ang Department of Justice Secretary. Under mo ang immigration. Ngayon, kung kakasuhan mo yan, na magiging kaso niyan, economic sabotage. Paano mong mapapadeport agad dito? Deklara nyo, persona non grata. Huwag na kayo magkunwari
Nag-ano pa kunyari, pumuposturang si Yorme, nationalist. Biglang naging nationalist eh. Bakit ang daming pogo dyan? Legal ba yan? Yan pogo? Kung talagang totoo sinasabi nito, ipasara mo ang mga pogo. Di ba si Vico Soto matagal na, sinabi niya, wala na akong bibigyan permit dito. Ha? Di na pwede permit dito. Lahat ng mga negosyo may kinalaman dyan sa Pogo. Mga kaibigan, di bibigyan daw doon. Kung tinupad nila, yun ang di natin alam. Pero nauna na si Vico Soto at sa kanya, lahat. Ito, dalawang tao, question mark pa Mga kaibigan, tapos dinadago ka na kaagad yung dibdib niya na parang akala mo si Tarzan. Mga kaibigan, nationalist, di niya pwedeng gawin yan dito sa Pilipinas. Ha? Di ako governor ng China. Yan. Ganda, no? Mga kaibigan, ano? Kung totoo yan, di pasara mo yung pogo. Di ba? Oo. Gayahin mo si Vico Soto. Huwag yung payagan yan. Ganyan lang naman yan Simple lang Ang dami pa natin paligoy-ligoy. Maarte lang tayo Ang dami talaga rito nagmamadali. Pagka wala na, yung kinapos na bankrupt na sa maiimbentong pagkasinungalingan yung palasyo, nagpapasukan na naman niya itong second layer. Di ba? Ito na yung second layer ng mga SSB, mga kaibigan. Ano naman tong isa naman, ito naman Department of Transportation, mga kaibigan. Baka akalain ninyo pinaplano pala nila na mangkolektahan, yung pong mga motorista na dadaan sa EDSA, standard toll fee on EDSA. Anong kahayupan na naman yan? Pinagsasabi nyo yan, sipin ninyo. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Puro kayuhin! Hindi kayo maintindihan. Isipin ninyo yan. Para daw ito matugunan yung pagsikip at magsilbing pagkukunan ng pondo. Kaya raw nila pinaplano yung EDSA. Gawing kuhan. Wala kayo pinaplano. Mangungwarta. Yun ang plano nyo. Extortion na yan Ginagawa nyo. Wala na yan. Sipin mo, ano babayaran ko sa EDSA? Yung traffic? Traffic charge. Ang dapat na maging title niyan, hindi toll fee. Ang toll fee sa expressway. Di ba? Kasi ano yan pinrivatize yung mga yan di ba? Mga kaibigan, mga pribado nagpagawa niyan Kaya nga sabi ko sa inyo, pag ang gobyerno ipinagmalaki, nagkaroon ng skyway, murahin nyo na lang ng tado. O gusto nyo pamura na lang natin dito Pagka sinabi, ito ninyo, administration ko, gumawa ng skyway. Ganito sasabihin, tawagin si Eli Cuyocot Soriano. Gago! Tanga! Inutil! Tarantado! Yan, mga kaibigan. Bakit? Negosyo yun Libre ba yun? Bakit magiging accomplishment yun? Nagpayaman ka ng mga oligarchs. At tapos accomplishment, katarantaduhan yun. Mga kaibigan. Ito naman sila. Gagawin may bayad. Hindi toll fee tawag doon, mga gago. Ang tawag doon, traffic fee. Di ba?
Ang babayaran mo na-traffic eh. May bayad na ngayon yun pag na-traffic ka. Yun ang paliwanag doon. Pero pinaglululoko nyo kami eh. Di ba? Tapos kinakaila nila ni, ang nagsabi rito, ito rin si Kwan, no? Si Swan Swing. Ha? Talagang masama rin ang takbo ng utak nito, no? Palibasa, naging garapata rin ni Gloria Arroyo ito eh, mga kaibigan eh. Ang sabi naman nung sekretary, secretary si Tuga, si Tugak, Tugadin Tugak, mga kayo nagpapatawa, di Tugak. Dapat ang tawag dito si Tugak, kasi nagpapatawa ka, Bakit ninyo, sabi, hindi raw totoo yun, mga kaibigan. Hindi totoo. Sus Mariosep. Ba't sasabihin nun? Di sana dinagukan mo si Swansing, di ba? Para naniwala kaming hindi totoo yan. Talagang lahat ng kabubuhan iisip dito. Traffic na, pagbabayarin ka pa. Sabi ko sa inyo hindi pa lang nila nape-perfect eh. Pinag-aaralan nila kung magkano nila pababayaran sa atin yung hangin eh. Yung hinihinga nating hangin. Hanggang ngayon iniisip pa nila, ini-eksperimento pa kung paano nila ikukulong sa kahon para ibebenta sa atin. Swerte itong mga walang yang ito sa PCOO, no? Doon sa Bureau of Broadcast. Alam niyo yun? Yung nagpapatakbo ng radyo ng gobyerno. Bureau of Broadcast, isang agency sa ilalim nitong PCOO. Lintik magsilamon tong mga animal na ito, mga kaibigan. Akalain ninyo noong 2019, umabot sa 1.8 million ng paglamon nito. Bakit kayo lumalamon ng nakacharge sa kuwan? Sa gobyerno, sa taong bayan. 1.83 million. Mga kaibigan, expenses nila ayon sa Commission on Audit. Ang nilamon ng Bureau of Broadcast Services, tuwing meron silang meeting. Pero itong pinaglalamon nilang kwartang ito, baka yung pera mismo kinain nila eh. No. Hindi naman naibili ng pagkain yun eh. Kasi wala sila maipakitang resibo na kumpleto. Yung kapanipaniwalang resibo, legitimate receipt, wala. Hindi raw po ito, wala maipakita ng kumpletong dokumento. Ang sabi ho ng COA, a total of 2,356,188 pesos and 46 centavos was expended in 2019 for meals served during various meetings, of which na dito sa 2 million mahigit na ito, 1,830,720 pesos and 52 centavos or 78% ay hindi po suportado ng mga dokumento na magpapakitang yung mga meeting na sinasabi nila opisyal. Para ika nga naaayon sa batas. Ibig sabihin, labag sa batas ito. Kasi mayroong batas sa Section 4.6 ng Presidential Decree number 1445. Nasasaad na claims against government funds shall be supported with complete documentation. And COA Circular Number 2012-001 that prescribes that all types
of disbursement, lahat ng klase ng gagastusin must be supported. Kinakailangang suportado with sufficient and relevant documents to establish the validity claims. Ayan po mga kaibigan Thus, their legality and reasonableness could not be validated. Ayan. Hindi ma-validate, hindi mapatunayan. Walang ano yan? Resibo, sulat-sulat kamay? O bangketa-bangketang resibo? Ano na naman yung patiwalian ninyo dyan na Martin Andanar, Hindi pa kayo nakapagpapaliwanag doon sa ASEAN, na daan-daang milyon, halos kulang sa 1 bilyon po. Ang ikangay na paghati-hatian nila ron. Ito na naman. Mga kaibigan, yung mga preso, alam ba ninyo? Gaano karami yung preso? Sa Muntinlupa lang, di ba ginagawang hanap negosyo ng mga opisyal dyan na natatalaga dyan sa Bureau of Correction? Yung pagkain ng preso, magkano lang ang budget nun, Wala pa yatang 100 piso para sa 2 pagkain nila, tanghali at hapunan. Wala nang almusal yun, mga kaibigan. Sipin mo yun. Walang 100 piso isang araw ang katumbas para sa isang preso. 50 pesos nga Yata mga kaibigan, wala pa Paano mong, yun? Babudgetin yun. Di ba? Ganun lang. Pero ang pondo, malaki. Di ba? Pero pag gagastusin sa pagkain na ng presyo, ganun lang ang alaga. Isipin mo, tinitiis ng mga presyo yun. Di ba? Kung ano-ano lang. Kahit walang lasa, basta masabing inihaing may kanin na ika nga, panis na yata. May bukbok na bigas, di ba? May amag, kung ano-ano. Tapos itong mga ito, kung lumamon, milyones, naka-charge lahat. Ano malay namin kung sa beer house ninyo kinonsume yan, di ba?